Nakauwi na at lahat sa Renz apartment niya pero hindi magawang maging panatag. Patuloy dumadaan sa isipan niya ang tanawin ng paghila kay Althea. Sa pagkonsulto niya sa isa sa mga kaibigan niya, naging malinaw sa kanyang mukha ng lalaking may gawa noon sa asawa. Kuya, napatawag ka. Kilala niyang barkada ng kapatid na si Margarita ang lalaki, kaya susubukan niyang makakuha ng ibang details. Nasaan ka, Margarita? Nasa labas, kasama mga friends ko. Pwedeng makuha ang exact address ng kaibigan mong si Josh? Bakit kuya? Ayaw ipaalam ni Renz sa kapatid ang tungkol sa ginawa ni Josh. Hindi sa wala siyang tiwala dito. Pero syempre kailangan niya pang mag-explain. Wala, siya nga pala. Anong oras na? Bakit nasa labas ka pa? Kibabae mong tao. Nagpapaumaga ka sa... Oo na kuya, uuwi na ako ngayon. Pinatayan na siya ng tawag, muling bumalik ang isip niya sa nangyari kay Althea. Nang sulyapan niya ang bag nito. Nasa sala lang siya, nakahiga sa sofa. Hindi niya magawang pumasok sa loob ng silid para saglit na umidlip. Wala pa rin kayang balita. Nakailang scroll na siya sa screen ng cellphone. Hinihintay na tumawag si Britney. Parang may batong nakadagan sa dibdib niya nang maisip na baka kung ano na nangyari kay Althea. Anong laban nito sa lalaki ng katawan ng lalaki? Hindi niya matatanggap na magkakaroon to ng koneksyon sa ibang lalaki. Kay Kenzo pa nga lang nagsaselos ni siya. Nang hindi pa rin makontento ay kaagad na siyang tumayo. Siya nang tumawag sa kanyang sekretary. Britney, wala pa rin bang balita? Sir, wala pa rin po silang update. Gaano pa ako katagal maghihintay? Tumatakbo ang oras. Wala ba silang mas ibibilis pa? Naiinip na ako. Pasensya na po sir. Nasaan na bang mga binayarang tao mo para maghanap? Pupuntahan ko sila. Hindi ako basta mauupot maghihintay na lang ng update. Walang nagawa si Britney kung hindi ang sabihin sa amo ang development ng paghahanap nila kay Althea. Gabi kasi kaya kakaunti ang source nila. Sige po sir, wait lang po. Sa isang marumi at makipot na silid, dinala ni Josh si Althea. Hindi yung sa apartment niya dahil nagdududa siya na baka ikanta yun ni Margarita. Kahit kaibigan niya ito ay wala pa rin siyang tiwala. Mabuti na rin na nag-iingat. Hindi mo kailangan magpanggap na ayaw mong narito ka, Althea. Gusto mo bang maligo muna para malinis ka? Gusto kitang kainin na tiyak masasarapan ka. Huwag ka na ring mahiya. Tayong dalawa lang naman ang narito at maglalaro. Malamya siyang tiningnan ni Althea na bagamat nandidiri sa paligid niya ay nagawa pang maupo sa gilid ng kamang nalinimahid sa dumi. Ngalay ng balakang niya kanina kakatayo. Kaya wala siyang choice. Huwag mo nang tangkaing tumakas, mabibigo ka lang. Wala ring tutulong sa'yo kahit naubusin mo pa ang boses mo. Nakatayo si Josh sa may pinto ng silid, may hawak na stick ng sigarilyong malapit ng mga lahati. Panakanakan tingin nito sa labas. Sa tingin ni Althea abandonadong building to. Bukod sa napakatahimik ay halos wala siyang mga taong naririnig. O dahil baka gabi na at tulog na lahat, imposibleng abandonado yon kung may supply ng kuryente at tubig. Nang maubos ang sigarilyo ay humarap na ito sa direksyon niya at pinagkiskis ang dalawang palad. O baka naman gusto mong ako pang magpaligo sa'yo? Pwede naman. Nanayo ang lahat ng balahibo ni Althea nang marinig ang sinabi nito. Pumili ka. Nagduduwal na si Althea na umabot sa ilong niyang amoy ng usok ng sigarilyo nito. Idagdag pang amoy ng alak na sumasama sa hangin. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo? Kilala mo si Renz. Alam mo kaya niyang gawin. Pinagtawanan lang siya ni Josh. Hindi tatalab sa akin ang pananakot mo. Sa Renz baka mo. Nasaan siya? Lumakad pa ito palapit sa kanya. Huwag ka ngang maging tanga. Alam na lahat na kay Eleanor siya interesado. Hindi ko nga alam ang existence mo sa buhay ng mga Salmeda. Kahit na, sa mga sandaling ito'y kasal pa rin ako sa kanya. Kapag may nangyaring masama sa akin, lagot ka sa kanya dahil asawa niya pa ako. Huwag mo nang pangarapin pang ililigtas ka niya. Wala yun sa vocabulary ni Lawrence. Pinabayaan ka na niya. Pinangako ni Althea sa sarili na hindi siya magpapaapekto sa kahit anong sabihin nito. Pero heto siya kagad na dinaramdam ang una nitong atake. Maging mabuti ka lang sa akin at sunod-sunuran. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hindi mo kailangan magtrabaho o humanap ng kahit na anong mapagkakakitaan. Ako nang bahala sa'yo. Sagot na kita, Althea. Nahihintakutan at parang tatakasan na ng ulirat si Althea na makita niyang paninitig ng mga mata nitong parang kakainin siya ng buo. Idagdag pang pagtulo ng laway nito na anim ay hayop na hayok at sabik sa laman.
Are you ready? Hinubad na ni Josh ang suot niyang damit. Inireveal noon ang katawan niyang hindi maganda ang posture sa paningin ni Althea. Wala itong kurba. Tipikal na malaki lang ang tiyan nito. Naalala ni Althea si Atty. Silva na dating nirereto ng ina. Ganun ang katawan niya. Ang kaibahan lang ay mas bata si Josh. Pasugod siyang sinunggaban nito. Dahilan para mapahiga na si Althea. Napasiksik siya sa gilid ng kama. Nagpumiglas siya ng daganan ni Josh at ibigay ang buong kabigatan. Ano ba? Lumayo ka sa akin! Tulong! Pinagkakalmot niya si Josh. Hindi niya naalintana kung saan ito tatamaan. Ilang beses niya rin sinubukang sipain ito. Parang batong walang reaksyon na tinanggap yun ni Josh. Huwag ka nang pumalag. Sinasabi ko sa'yo. Mauubos lang ang lakas mo. Sa kabilang banday nagkaroon na ng lead at races ang paghahanap ng grupo ni Renz kay Althea. Nakuha nila yun sa mga nakakita kay Josh. Hayop ka! Layuan mo ko! Sumambulat na ang luha ni Althea nang magawa na nitong mapunit ang suot niyang damit. Kahit na anong pilit niya makipaglaban kay Josh, ay hindi pa rin ito naging sapat. Ang bagay na nagpaulol pa kay Josh na makitang makinis niyang kutis at ang malusog niyang pares ng dibdib. Bitawan mo ko! Ano ba? Hindi kita mapapatawad oras na may masamang mangyari sa anak namin ni Renz. Sinusumpa ko kayan sa harap ng mukha mo. Pupulbusin ka niya sa palad niya hanggang sa maging abo. Nanigas sa kinaupuan niya si Josh. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang alam niya si Eleanor ang buntis. Ipinilig niya ang ulo. Baka sinusubok lang nitong linlangin siya. Tinatakot na siya para tumigil. Anong sinabi mo? Buntis ka't sa Renz ang ama? Huwag mo nga akong patawanin. Malakas na bumukas ang pinto ng apartment. Niluwado ng bulto ng katawan. Mga matangkad na lalaki. Kasing dilim ang mukha nito ng langit na nagbabadyang umulan. Para bang anumang oras ay makakaya nitong pumatay. Tumalim pa ang mga mata nitong nakapako na ngayon kay Josh. Na parang tinakasan ng dugo ang mukha sa pamumutla. Hindi lang yon. Parang nawalang lasing nito. Kuya Lawrence? Hi Josh, long time no see. Parang galing sa ilalim ng lupang sagot nito na magkadikit lang ang mga ngipin. Dumilim pang mukha ni Renz na makitang kalagayan ni Althea. Yakap ang sarili habang tinatakpan ng katawan at gulagulanit na damit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na solidong suntok ang pinakawalan niya na tumama sa gilid ng panga ni Josh na napasubsob dito sa maruming kama. Renz! Halos hindi lumabas yun sa bibig ni Althea na nalabo ng imahe ng asawa sa paningin niya dahil sa luha. Hayop ka Josh! Papatayin kita! Malaasong ulo na sinugod ni Renz si Josh na nagawa ng makatayo. Walang pagpipigil na pinaulanan niya pa ito ng mga suntok. Hanggang sa tuluyang hindi na maganda, gulapay sa sakit ang buo niyang katawan. Bakit ginawa mo to sa asawa ko? Hinubad na niya ang suot na jacket at walang imik na binalot sa katawan ng asawa. Malakas na umatungal ng iyak si Althea. Nilabas ang trauma. Hindi niya alintana mga estrangherong kasama nila sa silid. You are safe now, mahal. Dinaluhan na ni Renz si Althea na wala pa ring tigil ang pagbuhos ng luha. Naupo siya sa gilid ng kama. Pilit kinukuha ang atensyon ni Althea. Look at me, Althea. Tama ng iyak. Nandito na ako. Safe ka na, hindi ka na. Naputo lang sasabihin ni Renz nang walang ano-ano'y bigla siyang yakapin ni Althea nang mahigpit habang patuloy na bumabaha ang luha. Walang nagawa si Renz kung hindi ang hagurin ng likod nito. Dama niyang panginginig ng buong katawan nito. Pinili niyang yakapin ito para maibsan ang trauma na nararanasan. Okay ka na ba? Kalmado na? Namumugtong ng mga mata ni Althea dala ng pag-iyak. Magkaharap na silang nakaupo ni Renz sa kama. Salamat. Pagaw ang boses na wika niyang sinundan ng pagtango. Ilang beses na sinubukan niyang tumayo ngunit kagad na napapaupo dahil sa pananakit ng bukong-bukong. Huwag ka na munang tumayo. Malamang ay may spray niyan. Doon pa lang naalala ni Althea na ilang beses siyang natumba kanina. Kinaladkad din siya ni Josh. Hindi niya matandaan kung saan ito nakuha. Ilang beses na sinubukan ni Renz na hilutin ang uncle ni Althea. Pero ilang beses din siyang pinipigilan ng babae. Tama na Renz, huwag mo nang galawin. Sobrang sakit niya na. Lumipad muli ang paningin ni Renz sa banda ni Josh na nakaluhod na habang nakaposas ang dalawang kamay sa kanyang likod. Nang malaman niya sa mga hard people ni Britney kung saan posibleng matatagpuan ito ay pinili niya magsama ng pulis. Mabuti ng safe.
Baka mamay akusahan pa sila. Nakita mo resulta ng ginawa mo. Binigyan mo pa ng sakit ng katawan ng asawa ko. Di puta ka! Kuya Ren, sorry. Huwag mo kong tawaging kuya. Hindi kita kapatid, Josh. Peste ka. Sinubukan pa ni Josh na magrason at idami sa kasalanan niya si Margarita. Ngunit iniyan pumasa kay Renz. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Huwag ka ng mga ladkad ng ibang tao. Tanggapin mong mali mo to. Totoong sinasabi ko, Kuya Renz. Kahit tanungin mo yung asawa mo. Sa halip na pagsisihan mong lahat, naghahanap ka pa talaga ng masisisi? Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong pamagain ko yan ng suntok. Maniwala ka sa akin, kuya. Nang tingnan ni Josh si Althea para hinga ng explanation, agad na itong nag-iwas sa kanya ng mga tingin. Althea, sabihin mo sa asawa mo. Hindi na ito nagawa pang tapusin na bigla na lang humandusay si Althea. Nawalan ito ng malay tao. Althea! Mabilis na nilapitan ni Renz ang asawa at walang pakundangan na binuhat matapos ayusin ang damit. Bridal style ang pagkakabuhat niya. Hindi pa tayo tapos, Josh. Magkita na lang tayo sa loob ng police station. Nilagpasan niya si Josh habang buhat sa brasong katawan ni Althea. Habang nasa loob ng sasakyan ay sumagi sa isipan niya ang tungkol sa narinig na usapan ni na Josh at Althea. Buntis siya at ako ang ama. Gaano kaya katotoo yun? Baka gawa-gawa niya lang upang takutin lang si Josh. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Asawa ko, Dok. Walang gatol niyang sagot, hindi na nagdalwa pa ng isip. Ano pong nangyari? Napilitang ikwento ni Renz kung paano nawala ng malay si Althea. Hindi niya na sinabing tungkol sa pagkakadukot nito dahil maaring magdulot pa yun ng malaking gulo. Hindi rin ang hospital na dating pinagdalhan kay Althea, kaya wala itong nakarecord na nakaraang check-up. Baka lang due of stress. Maiba ko, mister. Anong nangyari sa mga pasa niya sa katawan? Mukha ring na-expose ang balat niya sa dumi. Hindi na nagsalita pa si Renz. Huwag kang mag-alala, mister. Kailangan niya lang ng pahinga. Nakahinga doon ng maluwag si Renz. Muli niyang inabalang sekretary upang bumili ng damit at palitan si Althea bago dalhin ito ng ospital. Kailangan nilang maging maingat at baka mapagbintangan. Salamat po, Dok. Tumango lang ito saka umalis na. Naupo si Renz sa gilid ng kama ni Althea at pinagmasdan itong mabuti. Payapang pagtulog niya, taliwas ito sa itsura ng babae kaninang trauma. Huwag kang mag-alala, Althea. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa hayop na taong yun na gumawa nito. Ang matangkad na bulto ni Renz ang nabungarin ni Althea nang idilat niyang mga mata. Nakatayo ito sa gilid ng kama niya. Nakahalukip-kip. Hinihintay lang ang paggising niya. Matagal ba ako nakatulog? Iinot-inot siyang naupo. Umiling si Renz pero hindi niya diretsong sinagot ang tanong ni Althea. Totoo bang sinabi mo kanina kay Josh na buntis ka? Malakas na peking naubos si Althea. Napaiwas na ng tingin kay Renz. Narinig pala ito ng asawa niya kanina. Sagutin mo ang tanong ko, Althea. Huwag mo kong pagsinungalingan. Parang muling papanawa ng ulirat si Althea ng mga sandaling iyon. Hindi na alam kung aamin ba dito o hindi. Naniniwala ka bang buntis ako? Napakurap-kurap ng mga mata si Renz. Naisip na mukhang tama siya sa gawa-gawa lang na yun ng asawa. Ibig sabihin, hindi ka talaga buntis? Parang pinipiga ang puso ni Althea nang maramdaman niyang saya sa tono ng boses ni Renz sa sagot niya. Naipit na ako sa sitwasyon kanina. Yun na lang ang tanging paraan ko para maawa si Josh at makatakas. You don't have to explain yourself. Hindi ko pala kailangang mag-alala. Putol ito kay Althea na para bang nabunutan ng tinik sa dibdib niya. Umaasa ka bang buntis ako, Renz? Nang hindi sumagot ang asawin na patungo na si Althea. Ngayon pa lang ay alam niya nang hindi ni Renz matatanggap na buntis siya. Dapat lang talaga nalihim niya yon dito. Hindi nakatadahan ng magkaanak tayo. Sa loob ng 3 taong yun ay himalang wala man lang nabuo. Nanatili pa rin tahimik si Renz. Hindi niya magawang sabihin kay Althea nang marinig niya sinabi yung kanina ay may nabuong katiting na pag-asa sa puso niya. Nagawa lang din niya sabihin yun upang pagtakpan ng panghihinayang niya. Ganun pa man na hindi nakaligtas sa paningin ni Althea yon. Sa halip na kunin ng babae ang pagkakataon, pinanindigan niya pa rin ang mga kasinungalingan niya sa asawa. Anong klaseng reaksyon mo yan? Dapat nga matuwa ka. Tingin mo kung buntis ako? Dagdag lang yun sa problema mo. Mabuti na yung ganito, Renz.
Labag man sa loob ni Althea na sabihin yon pero wala siyang choice. Hindi na pwedeng dagdagan pa ang problema. Pagod na siyang harapin yun na mag-isa. Isa pa hindi niya alam ang takbo ng isipan ni Renz. Baka mamaya ipa-abort pa nito ang baby nila na lumalaban pa. Oras na malaman nito ang existence ng bata. Uulitin ko, Lawrence, hindi ako buntis. Maaari bang ipalagay mo ng loob? Naghihinang ang mga mata nilang dalawa. Pilit na inaarok ni Renz kung tunay nga bang sinasabi ni Althea. Hindi ito kumukurap. Matapos na nakipagtitigan, bumuntong hininga na muna siya bago nilagay ang isang palad sa bulsa. Tumalikod na ito at walang imik na lumabas na ng silid. Naiwan si Althea na may mabigat na damdamin. Kanina pa niya gustong aminin ang lahat sa asawa. Yun nga lang ay natatakot siyang magulo na naman ang lahat. Mawala na naman siya sa focus. Isa pa, paniguradong sasawsaw ang pamilya ni Renz at baka magkandalache-leche na naman. Ang buhay niyang medyo umuokay na. Sasabihin ko rin naman sa kanya, hindi lang yun ngayon, hindi muna. Agad na lumapit ang sekretary ni Renz na makita ang paglabas niya ng silid ng kanyang asawa. Sir, kamusta ni si Mrs. Alameda? Okay na, gising na. Mabuti naman kung ganon. Anong balita kay Josh? Nasa prison pa rin ba ang gagong yun? Kailangan niya maturuan ng leksyon. Dapat na malasahan niyang makulong. Yes sir, naroon pa rin at naroon na rin ang lawyer ng kanilang pamilya. Hindi nagsalita sa Renz na nasa kay Althea pa rin ang isipan. Medyo umasa siyang buntis ito though half of his mind ay nananalangin na hindi sana. Naguguluhan na siya sa sarili. Hindi na niya malaman ang gusto. Pero sir, mayroong problema sa naging confession ni Josh sa pulis. Napalingon na si Renz sa secretary. Worried ng mukha nito't boses. Ano? Idinadawit ni Josh ang pangalan ng kapatid mo si Margarita. Ang sabi niya isa raw ito sa nagtulak sa kanyang gawin niyon. May nakalap din sa nightclub ng mga CCTV kung saan kitang-kitang pag-uusap nilang tatlo. Ayon po sa recorded CCTV, kung sakaling kakasuhan natin si Josh, may chance na madami si Margarita as his accomplice sa naging crime. Muli pang naihilamos ni Renz ang palad sa muka. Ayun abot na sana nilang hostisya. Nadamay lang ang kapatid niya. Hindi niya naman ito pwedeng isama sa kakasuhan. Ang pamilya naman ang tsak na makakalaban niya kapag nagkataon. Iatras ang kaso. Makipag-settled ka na lang sa kanila. Ako nang bahala kung paano ko igaganti ang ginawa niyang pananakit kay Althea. And for Margarita, sisiguraduhin kong luluhod siya at hihingi ng tawad kay Althea. Napanganga na ang sekretary sa huling tinuran ni Renz. Ganun pa man hindi na rin siya nito nagkomento. Mas susunod po sir. Nang muling bumalik si Renz sa loob ng silid ay nakonsensya pa siya dahil sa kalokohan ng kapatid niyang ang hilig makisawsaw sa problema ng iba. Kung hindi lang ito sangkot, madali na lang sanang kunin ng hustisya. Bakit hindi mo sinabi Althea? Ang alin? Ang tungkol sa kapatid ko. Naroon siyang nagtulak kay Josh na gawin sa yung bagay na yun. Tanging ngiti lang sinagot ni Thea. Hindi siya pala sumbong. Anong makukuha niya kung gagawin to? Hayaan mo na siya. Anong hayaan? Kailangan niya magpaliwanag sa akin. Pasalamat siya na iniisip kong kapakanan ng aming pamilya. Kung hindi, itinuloy ko ng kaso kay Josh para magtanda. Huwag mo nang palakihin pa ang simpleng problema, Renz. Okay naman ako't hindi napahamak. Kahit na Althea, hindi niya pa rin dapat yun ginawa. I want her to apologize to you. Humingi man lang siya ng pasensya sa naging abala. Tumahimik na doon si Althea. Isa pa'y naninibago siya sa sobrang atensyon na ibinibigay ng asawa. Pababawasan ko kina mom and dad ang pocket money na ibinibigay sa kanya. Masyado siyang umaabuso. Para kay Althea ay medyo lang nakakatawa na si Renz sa siding with her. Dati-rati sa pamilya niya naman ito kumakampi. Ni hindi nga siya nito pinapakinggan kapag may away sila. Huwag mo na siyang pilitin na mag-sorry sa akin kung hindi niya kaya. Hindi ko kayang tanggapin ang fake apology ng kapatid mo, Renz. Hindi alam ni Renz kung saan galing ang awat pagkakonsensya ngayon ang nararamdaman niya para kay Thea. Bago ito sa pakaramdam niya. Bukod pa doon nagkaroon siya ng ilang mga realization sa buhay. Isa na ron ay yung naging trato ng pamilya niya kay Althea. Ang lolo talaga lang niya ang concern para sa napangasawa. Sana ipinaalam mo sa akin kanina. Binubuli ka na pala ni Margarita. Hilaw na ngumiti lang si Althea. Huwag mo na palakihin pang gulo. Hayaan mo ng kapatid mo.
Ang asikasuhin mo na lang ay si Eleanor. Baka kanina ka pa niya hinahanap. Doon pa lang sumilid sa isip ni Renz ang tungkol kay Eleanor. Ang huling tawag nito ay noong nakikipagniig siya kay Althea. Nilamon pa ng guilt ang buo niyang katawan para dito. Tigilan mo nga ako, Althea. Huwag mong baguhin ang usapan. Makinig ka sa mga sinasabi ko. Huwag kang mahina. Matuto ka sanang lumaban. Otomatikong umikot ang mga mata ni Althea ang pinakita niya pa kay Renz. Matagal na panahon din na tumira ka sa piling ko. Maano bang sa maliit na bagay nito'y matulungan kita? Ngayon pa talaga, Renz? Hindi na. Hayaan mo na lang ako. Tama na. Natameme si Renz na nasupalpal sa sinabi ni Althea. May point naman ito. Hindi niya rin alam kung bakit ngayon nga lang niya ito naisipan. Kalimutan mo nang nangyari kagabi. At least okay na ako. Hindi injured o hindi ako napahamak. Ang isipin natin ay kung paano mapapabilis ang process ng annulment natin. Kailangang i-reschedule ulit sa RTC. Nag-file ka na ba ulit ng appeal? Oo, waiting na lang ng email nila. Sana as soon as possible na. Bago pa makasagot si Renz ay kagad na siyang tinawag ng sekretary niya sa labas ng silid. Inutusan niya kasing sunduin ito si Margarita. Nais niya pa rin na humingi ito ng tawad sa asawa. Kuya Renz, si Althea ang nauna. Sinita niya ako. Hindi ko siya inaano. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Margarita. Kilala kita. Hindi ka aamin sa kasalanan mo. Nakita ko kung paano mo siya sinabunutan. Kasi nga pinapakialaman, hindi yun ang nakita ko sa CCTV. He tried to run away. Hinabol mo siya. Nang maabutan mo siya, sinabunutan mo. Self-defense pa rin ba? Nasaan ang mga galos mo ha? Naumid ng dila ni Margarita. Nakipagkuntsaba ka pa kay Josh? Wala ka sa scene, kuya. May nauna pa doon. That's enough. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na panood ng sarili kong mata ang kuha sa CCTV? Ano? Sinungaling ba yung CCTV, Margarita? Napalunok na ng laway ang babae. Alam niya na kahit anong alibay niya, hindi yan tatanggapin ng kapatid. Kasalanan din naman niya, mukha kasi siyang pera. Porket nalaman niya na mayaman si Josh, nakipag-hook. Margarita, hindi ka pa rin titigil? Gusto mo bang matikman ang galit ko? Kinilubutan na si Margarita sa pagsigaw ni Renz. Yun ang unang beses na pinagtanggol nito ang asawa. Dati naman ay wala itong pakialam kahit na anong gawin niya. Pumasok ka sa loob at lumuhod ka sa harapan ni Althea. Humingi ka ng tawad. Gawin mo na yun ngayon. Ano kuya? Ulitin mo nga. Gusto mo ko lumuhod, humingi ng tawad? Oo, dahil nagkamali ka. Tinulungan mo, mali. Sinulsulan mo si Josh na tangayin siya. Paano kung hindi namin siya kaagad nahanap? Paano kung napatay niya si Althea? Sa tingin mo hindi ka madadamay? Kuya, ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa loob at aminin mo mga kasalanan mo. Humingi ka ng tawad. Ano ang gagawin ni Margarita ngayong galit si Renz sa ginawa niya kay Althea? Aminin pa kaya ni Althea kay Renz na tunay ang pagdadalang tao niya at si Renz ang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.